alam nyo na ba to guys? Itong QCash Finance Corporation. So, nagsasabi sila na buo mo daw makukuha yung pera mo, mabilis din yung pag-approve. Kahit magkapalya-palya man yung application mo, is buo mo ring marerefund yung pera mo. So, dagdag pa nila guys na be responsible daw sa paghuhulog para mabilis ma-approve. At meron pa sila guys na pang malakasang group chat na kung saan guys, maiisip mo talaga na legit kasi maraming na-approve at maraming nare-releasean kasi meron silang proof of transaction. Talaga may mga pinapakita silang mga screenshot na marami talagang na-approve. Meron din na-decline kaso mangilan-ngilan lang. So, pinapakita din nila yun para at least makatotohanan nga naman. Bago natin guys pag-usapan si QCash Finance Corporation, sa mga gusto dyan sumali sa ating pa-weekly GCash giveaway. So, weekly po tayong namibigay ng ating pa-GCash which is namimili tayo ng 5 lucky winners and tuwing Monday po yung ating announcement. And sa last Monday of the month ka, merong mananalo ng ating pa-cellphone giveaway. So, ang gagawin mo lang guys is magsusubscribe ka sa aking YouTube channel, ilalike mo yung video na to at mag-iiwan ka ng comment dyan sa comment section. So, ganun lang kadali guys yung ating mechanics, no? And for today's vlog nga, ito ay all about kay QCash Finance Corporation na mabilis daw yung approval dito at talagang buo mo makukuha yung pera. So, if you wanna know more about this loan, so keep on watching. So, disclaimer no, so hindi tayo agent or promoter ng mga loan application na nababanggit natin dito sa ating channel. So, sa katunayan nga guys, pinapakita ko sa inyo at sinishare ko sa inyo kung magkano ba talaga ang pwede nyong utangin sa mga loan application na to para magkaroon kayo ng konting idea bago kayo mag-install or mag-download nun. So, dito nga guys, ang pag-uusapan natin is all about kay QCash Finance Corporation. Ito guys, at kung titignan mo sa SEC sa mga list of registered financing corporation is nandun naman talaga si QCash Financing Corp. Pero hindi porket nandun at nakalista dun, is okay na siya at legit na siya. So, dito guys, alamin mo muna. Ito guys is usong-uso sa Facebook. So, maraming naeengganyo kasi meron silang GC na nagpapatunay na marami talagang na-approve at meron silang proof of transaction ng mga screenshots na narilisan ng pera, na napadalhan talaga nung kanilang loan, no? So, dito guys, may nag-share sa akin ng isang manonood din natin dito sa ating channel na, yun nga, nag-loan siya dito kay QCash Finance Corporation. So, bali guys, nag-chat siya sa akin sa Telegram account ko. So, yun guys. So, ito, kung makikita mo dito, ito yung loan application na QCash Finance Corporation. Kung i-message mo or makikita mo to sa Messenger, so, ganito yung itsura niya. So, meron siyang 10,000 bali na members. Pero, hindi lang ganyan kadami talaga. Meron pa silang group chat and meron din silang group guys sa Telegram account. Doon nga sila guys nagpapalitan ng convo, kung paano yung requirements, kung magkano pwedeng utangin, kung approve ba yung loan mo or decline. So, dun guys, no, pwede mo silang i-PM doon. Pero, dun sa GC guys, 6 members lang. And, kung makikita mo dito, nagpapalitan sila dito ng conversation na paano po yung loan ko, anong status na-approve na po ba? Yun. So, makikita mo dito, yan, yung mga yan, no? And then, dito guys, nga sa GC nila, merong nakalagay dito na pangalan na approve na si ganito ganyan ng 150,000. Yung isa naman, approve ng 100,000. Yung isa naman is 80,000. Sino ba naman yung hindi maiengganyo na umutang or mag-loan sa mga ganitong financing na kung saan is may mga proof nga, diba? May mga proof of transaction na talagang sa katunayan na-approve sila at na-receive nila yung pera. So, kahit ako at nangangailangan talaga ako ng pera is kakagat ka dun sa kanilang pain. So, and nung nag-search ako sa Facebook, ang daming lumabas na about kay QCash Finance Corporation. So, ang daming niya na palang red flag, no? So, ang dami na palang babala or beware about dito. So, hindi lang naman si QCash Finance Corporation, marami pang iba. So, commonly yung mga ganito guys is makikita mo talaga sa Facebook, no? Mga Facebook group doon na madaming members at maengganyo ka talagang umutang, no? Kasi may mga pinapakita silang mga pera-perang hawak na makakapal na kesyo na-approve daw sa ganyan. Pero ito lang talaga yung masasabi ko sa inyo, no? Once na isang loan application or ang isang nagpapautang is nag-payment first, nako, mag-isip-isip ka na, magdalawang isip ka na kasi maaaring may scam ka at takbuhan ka niyan agad. Katulad nga nitong mga to, bali, dalawa na sila. Dalawa na silang lumapit sa akin na na-scam nga daw sila ng kung magkano, ang lalaki ng pera na after mo mag-pay, after mo maghulog, yon may another na huhulugan
magbayad ka ulit para ma-release yung pera. Tapos, kapag naibigay mo na yun, sasabihin nila dun sa dulo na may mali ka palang na fill upan or may mali daw yung account mo. So, yun, para daw maayos doon, para ma-approve daw yung application mo at maibigay sa yung pera, kailangan mo ulit magbayad, mag-pay ulit para maayos yung iyong account. Which is, kung isipin mo naman, hindi ka naman doon maglalagay ng maling account, di ba? I-double check mo yun bago mo i-submit. Kaya guys, bago kayo mag-release ng pera nyo, magbigay ng pera nyo, or mag-payment sa mga ganyan, mag-isip muna kayo kung legit ba talaga yung company or yung financing na yun na papasukan nyo, no? Kasi nga, di ba, kaya nga tayo nangungutang, need natin ng pera. So, bakit tayo magbabayad? Bakit tayo magbibigay muna ng pera bago tayo makautang? So, dun pa lang guys, is red flag na agad yun. So, sa panahon ngayon talaga na need mo ng pera, wag nating kagatin yung mga ganitong sistema. Wag muna tayong magbayad, matuto tayong magbasa at mag-research muna about dun sa mga financing or company na a-applyan natin. Kahit ba naman sabihin natin na okay yung kinausap natin, mukha namang professional makipag-usap, na meron namang mga papers, na legit talaga yung company, pero pag nanghingi sa iyo ng payment first, lalo't ikaw na may umuutang, di ba? Parang red flag naman yun na umuutang ka na nga, kailangan mo na nga ng pera, tas hihingan ka pa ng paunang bayad. And then sasabihin sa dulo na mali pala yung account mo or mali-mali yung information mo. So, payo ko na lang talaga na wag kayong susubok doon sa mga Facebook page na nagpapautang online kasi hindi mo sure kung legit ba yan, kung hindi ba sila scammer. Kasi ang hirap magtiwala talaga sa panahon ngayon. Ang hirap pag-release ng pera kung kani-kanino, lalo't hindi mo kilala. Lalo't hindi mo nakikita yung tao. Mas maganda kung uutang ka sa mga ganyan or malakihang utangan sa bangko na o kaya naman dun sa mga microfinance na sa barangay, di ba merong ganun? Merong card, ano pa ba yung mga microfinance diyan na available sa inyo. So marami naman dyan. Wag na lang kayong umutang sa Facebook kasi hindi nyo naman sure kung legit. Tapos, kapag hiningaan kayo ng paunang bayad, ay nako, red flag na yan. Kasi, maaring hindi yan legit, diba? Maaring ma-scam kayo. Katulad din nung iba. Pero hindi ko sure ha, kung may mga ilang financing company na may paunang bayad. Pero, kung iisipin mo, bakit ka magpapaunang bayad kung kailangan mong umutang? Kung wala kang ang pera, di ba? Kaya nga tayo nangungutang kasi need natin ng pera tapos tayo pa magbibigay ng pera. So, parang red flag talaga yun. So, yan guys, sa mga naka-experience na nito, ng may mga payment first na na-scam, share nyo naman dyan kung anong mga financing corporation yan, kung anong name ng mga inutangan nyo sa Facebook. Ilagay nyo sa video na to at ipopost natin yan. Popost natin sa ating community tab para yung iba na maniningin sa Facebook na pwede nilang utangan is maiiwasan nila yung mga ganyang mga names, 'di ba? So guys, sa mga naka-experience na diyan, i-share niyo yung mga naging experience niyo at kung anong name 'yan. Para naman magkaroon ng idea and awareness yung mga talagang nangangailangan diyan ng pera, nakapit talaga sa patalim na kung kani-kanino na lang uutang, no. So guys, sabi ko nga sa inyo, mag-research muna kayo, magbasa ng mga reviews at manood ng mga reviews bago kayo umutang sa isang lending company, sa mga loan application. So yan lang guys yung ating vlog for today. Sana nagkaroon kayo ng konting ideas about sa mga ganitong kalakaran sa Facebook or kaya naman ay sa Telegram account or kahit anong platform sa social media, no. So yan, sabi nga is think before you click, no? So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button at hit mo na rin guys yung notification bell para updated ka sa mga bagong utangan serye and sa mga ganitong usapin, no? So, bye-bye na muna for now, guys!